Okay guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po at pag-usapan naman natin tong sinabi ni Robin Padilla kung saan hindi dapat daw nakakulong si Digong doon sa ICC, di ba? At mukhang ang ginagawang pagtatalumpati nitong senador na to para maawa yung mga kababayan natin. Makakuha sila ng mga undecided voters papunta sa kanila, 'di ba? Kung natatandaan nyo guys, yung Senado bumoto ng 15 ng yes para hikayatin yung ating gobyerno na makauwi dito sa Pilipinas itong si Rodrigo Duterte house arrest sa Davao City o kung saan man lugar dito sa ating bansa. At kung natatandaan nyo, si Rodrigo Duterte ay may kaso sa ICC, Crimes Against Humanity. Ngayon, si Robin Padilla ay nag-speech. Okay, so panoorin natin to at basagin natin yung misinformation or fake news na sinasabi niya dito. Okay? Alright. For now, let's watch this video. Play na ba? Ikukumpara ko yung pangungulungan ko dito sa Pilipinas, sa pangungulungan ng ating Tatay Digong, ay napakalayo po. Sapagkat ang kulungan po natin ay hindi po parehas ng kulungan sa ibang bansa. Si Digong po ay nakakulong sa napakaliit na kwarto. May oras po para siya ay lumabas. Halos buong araw siya po ay nasa loob ng kwarto na yan, na meron lang pong maliit na butas kung saan po inaabot ang kanyang pagkain. Napakahirap po dahil dito po sa atin, sa amin sa Muntinlupa, ang tawag po namin doon Bartolina. Yun po ang itsura ng kinalalagyan ni Tatay Digong. Siya po ay nasa... Okay. Sinabi niya, ano sinabi niya? Yung sitwasyon ni Digong ay parang pareho din sa sitwasyon na nangyari kay Robin Padilla noong nasa Muntinlupa siya. Di ba? So, kinukumpara at kinumpara niya sa kanyang limitadong pag-iisip pareng-pareho daw. Okay. Now, ito, pakita ko sa inyo guys kung talagang pareho yung detention. Okay? Sa Bartolina. Sabi niya maliit. Tapos doon lang ilalagay yung kanyang pagkain. Di ba? Okay. Ito, pakita ko sa inyo. Galing mismo to sa... Okay, wait lang. May malaking picture. Anyway, ito, pakita ko sa inyo. Ang daming pictures Yan, ito yung detention ng ICC. Ganito ang itsura. So, meron siyang higaan. Diba? Naka-foam pa yan, ha? Tapos merong mga dito, cupboard. May sariling lamesa. Meron siyang hugasan. May TV. Diba? Ano pa? Definitely, meron dyan CR. Okay? Pero ikukumpara nyo yung sa Muntinlupa, ang layong-layo. Diba? So, dito, may kita mo talaga na fake news. Itong si Robin Padilla para manghikayat ng iba't ibang Pilipino para maawa doon sa Tatay Digong nila. Diba? Okay. Continue natin dito. Sa Bartolina. Wala po siya doon nakakausap. Wala po siyang nakakakwentuhan. At higit sa lahat, napakahirap po para sa isang nangungulungan na sa ganung edad ay nag-iisa ka. Wala pong nag-aasikaso sa iyo. Ito, pakita ko sa inyo guys. Another picture. Ito yung ICC detention. Kita niyo yan? Yan ang mga kwarto ng mga detainees. So, freely, pwede silang lumabas. At ayon sa sabi-sabi ng mga ICC lawyers doon sa The Hague, sinabi nila na pwede silang lumabas ng kanilang kwarto, tapos meron silang time doon sa parang pwede kang maglakad-lakad, di ba? So, kung sasabihin niyang, ay,
parang hindi na pwedeng makalabas si Tatay Digong kasi bawal na bawal siya, 'di ba? Tapos ang liit pa ng kwarto. 'Di ba? Clearly, hindi alam nitong o hindi siguro alam niya pero yung para lang makuha niya yung audience o ma-keep nila yung audience ng mga taga Davao o mga Duterte loyalist para mabudol nila ng mabudol, 'di ba? O sige, continue natin. O, share ko 'tong tablet. Ayan. Alam niyo po, ang aking mahal na ina, nung siya po ay nag-umpisa na nagkaroon ng mild dementia, siya po ay 80 years old. Oh. Ang aking pong ina ngayon ay 89. Siya po ay may advanced dementia na. Oh. Kaya batid ko po kung ano ang hinagpis ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Oh. Kung paano po nakakalimot sa kanyang pangalan, nakakalimot sa pangalan ng mga anak niya. Whoop. Okay. Sapatusin natin yung sinasabi niya. Bakit? Bakit ko sinabi? Mismo ang mga anak niya nagsabi na, ay, okay siya. Naalala niyo yung mga kanyang pamilya, yung kanyang mga anak, di ba? Pero dito, clearly, sinasabi niya nga, may dementia, hindi na daw nakakaalala. Kasi, ang ginagawa nila, ang plano nila, para hindi matrial si Rodrigo Duterte. Kasi daw, meron siyang dementia, hindi na nakakaalala sa mga nangyayari, hindi sila yung magde-decide ito. Yung magde-decide daw, ayon mismo sa ICC, ay isang independent body ng mga doctors para ma-check yung psychological status or ni Duterte, 'di ba? Oh. So clearly, fake news ulit. Nakakalimot sa mga bagay na may kilalaman sa katawan niya, kung kailan siya. By the way, natatandaan ko. Sabi ni Robin Padilla, 80 years old, 'di ba? Dapat hindi na nakakulong. Ano yung nangyari nung isang lolo na may-ari siya dati ng isang mangga. Kumuha siya ng ilang pirasong mangga kasi gutom na gutom yung matanda. Ano nangyari? Kinulong. Tapos meron pang sinabi tong si Harry Roque na kung anong kaparusahan ng isang nagkasala dapat harapin niya. Oh. Tapos ngayon sasabihin niyo matanda na 'yun dapat hindi na siya ginaganito. Anong mga especially yung mga tao doon sa Muntinlupa na matanda na. Anong sabi niyo dito? Ano kayang feeling, 'di ba? Na meron silang iniidolong politiko na matanda na, halos ang daming matatanda daw doon sa detention sa Muntinlupa. So ano kayang say nila? Ano kayang say ng mga gunggong na mga senador na to na bumoto ng yes para mag-house arrest? Diba? Ano sa inyo? Sige, continue natin. Dudumi, kung kailan siya iihi. Mga bagay po yan na inilalapit ko po sa ating mga kasamahan at sa mga kababayan. Okay. Ayon mismo kay Senator Trillanes, guys, yung ICC Detention Center, okay? Meron silang facility, merong mga nurses, meron silang medical unit. Ito, pakita ko sa inyo. Okay? Facility amenities, private cell, merong bed, okay? Pero punta tayo sa health. Sabi dito, may medical unit silang available. O, di ba? Tapos sasabihin niya, wala daw tumutulong sa kanya. Tapos kung may ihi o ano dyan, di ba? So clearly, another fake news na naman kay Binoy.
Okay, o, tuloy natin dito. Hmm. Pinipili talaga ng Bartolina, 'di ba? Imagine ninyo. 'Di ba? Ah, 'di 'Ba? Wag mo na sabihin na revolusyonaryo ka, 'di ba? Clearly ang pagiging revolutionary niya, isa sa isang pamilya lang, 'di ba? Sa Duterte lang, 'di ba guys? O yan na 'yon. So, again, clearly walang mental na sakit at hindi totoo na pinababayaan si Rodrigo Duterte. May medical unit sila doon, 'di ba? Ano pa? Clearly, fake news 'tong sinasabi ni ano, ni Robin na Bartolina style daw yung ICC detention center. Clearly, ang sarap nga ng ano ng higaan niya doon Sofa, meron kang table, meron daw library doon, 'di ba? Tapos pwede kang lumabas. Okay, pwede kang may allowance ka para magluto, 'di ba? Pwede kang tumawag sa iyong pamilya 24/7. Clearly, fake news. Kaya 'wag tayong magbubudol. Ang mas maigi dito sa ating video ikalat, syempre, para ikalat natin yung konkretong impormasyon, 'di ba? Correct information na hindi hindi makaka sabihin na lang natin na hindi makakabawas sa totoong mga taong naniniwala na dapat siya ay makulong doon. 'Di ba guys? Okay? At for me, wag na sana tayong bumoto ng ganitong klaseng senador. Bakit? Eh, may ang kanilang interes ay hindi para lang sa Pilipino, kundi para lang sa kanilang iniidolo, 'di ba? Kung kung ah, yung kanilang loyalty ay sana sa mga biktima kaysa sa isang politiko. Doon believe ako. Pero dito, wala, 'di ba? Clearly, Maka Duterte. At guys, just a reminder, ang mga Maka Duterte, Maka China. Okay? Yan ang tandaan natin. Okay? So guys, thank you for listening. If you have any comments or suggestion, please write it down sa comment section. At paki-like, subscribe, and I will see you sa susunod po na video. Salamat po.